Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-ano ho sa inyo mga ka-action. So alam naman natin na nagkaroon ng EDSA Revolution ho mga ka-action noong 1986 na kung saan napatalsik nga si Marcos Sr. sa kanyang pagkaupo sa Malacanang mga ka-action. Pero mukha yatang nasasayang na ho mga ka-action ang pinaglaban ng ating mga kababayan noon na milyon-milyon ang sumalang doon na parang ibala na sa kanyon para lang magkaroon ng kalayaan ang ating bansang Pilipinas. Mukhang nakalimutan na ng iilan sa atin ng mga Pilipino ang pinaglalaban noong 1986 EDSA Revolution ho mga ka-action. Pero alam naman po natin na kahit ano po ang gagawin ng susunod na mga henerasyon o administrasyon ngayon, hindi ho mawala-wala ang nasabing EDSA Revolution. Dahil yan po ay magiging tatak, for short, ay isa na po yan na history ng ating bansang sinilangan. No? Nakakalungkot nga lang ho, mga ka-action, nang ipinaglaban ng ating mga kababayan noon na milyon-milyong Pilipino ang nagbuwis buhay para lang magkaroon ng kalayaan, para makamit ang inaasam-asam natin na mapayapa, pero parang nag-ano pa rin, parang nanumbalik pa rin ho mga ka-action. Dahil po ito sa walang tigil na mga dynasty politics ho mga ka-action. Ito po talaga nagpapalala sa atin ang mga dynastiya ng mga politiko ho mga ka-action, na kung saan halos puro pamilya-pamilya na ang humahawak sa isang distrito, di ba? Hindi man lang napaunlad ang kanilang mga distrito, di ba? Kung ano-ano lang ang pinagagawa. Yan ang isa sa sakit ng ulo at hindi nawawala ang corruption ho mga ka-action, kagaya ng smugglers. Yan, mga smugglers na yan, malaking ano po yan. So ito ho mga ka-action, bago ho tayo magtuloy-tuloy, pakinggan po muna natin ito, ang isa sa mga nagbigay ng kanyang statement regarding sa EDSA Revolution ho mga ka-action. Lalo tayong nabaon sa kahirapan, at ang may kasalanan ay ang ating mga politiko, ang ating political dynasties. Mga politiko o ang political dynasties ang nakikitang dahilan bakit nasasabing hindi matagumpay ang 1986 EDSA People Power Revolution. Ayon kay former Land Transportation Office Chief Colonel Mariano Santiago, mas lalong nabaon ang bansa sa kahirapan. Para sa kanya, nananamantala lamang umano sa kapangyarihan ang mga umupong mamumuno sa pamahalaan. Nakalimutan na lang din ang naunang layunin ng pagkilos na ginawa kasama ang sambayan ng Pilipino. Ang mga lumabas na mga leader ng EDSA ay parang dogs with the same collar. Noong sila na, parang yung sinasabi ni Erap, weather lang yan. Noong sila na nakaupo, sila pa rin ang nagsamantala. At parang niloko yung mga taong sumuporta at sumama sa EDSA. Dagdag naman ni Hilyuson na kolumnista ng Philippine Daily Inquirer, isang pagkakamali ang pagpili ng mga Pilipino sa mga uupong lider ng bansa. Wala umanong kaibahan ang mga nahalal matapos ang EDSA Revolution kumpara sa mga naunang nakaupo sa pwesto. Sa akin ang pagkakamali ay ang ating pamimili ng mga pinuno. Hindi tayo na-reforma kasi yung mga ating mga inihalal na pinuno ay hindi naman nag-iba dun sa, the people who were there in power before. Right now, we have political dynasties and we keep re-electing the same people, and we have a constitution that seems to be just a piece of paper when it comes to the provisions. Wala rin aniyang leader o politiko na may kusang palo na ipatupad ang implementing rules na mayroon tayo para ma-abolish na ang political dynasties. Binigyang diin ni Yuson na magsisimula ang pagbabago sa pinakamataas na namumuno sa bansa
at kasunod nito ang pagkilos ng mga taong kanyang nasasakupan. It boils down to leadership. The whole country, all of the people are responsible for the destiny of their country. But the biggest responsibility and accountability belongs to those who lead. Hindi umano matatapos ang mga problema sa bansa kung magpapatuloy ang political dynasties dahil mauulit lang ang sistema ng kanilang pamamahala. Hiling nila na huwag nating sayangin ang nagawa ng EDSA People Power at hindi pa naman huli ang lahat para mapagaan ating bansa. Jed Neres. Di ba? Napakinggan na ho natin mga ka-action. Ano ba kasi? Bakit ba kasi nagkaroon ng EDSA Revolution noong 1986? Kahit hindi pa naman ako, kahit 1 year old pa lang ako noon na ipinanganak. Kasi 1985 ho ako mga ka-action. So nagkaroon ng EDSA People Power Revolution is 1986. So kahit 1 year old pa lang ako noon. Pero ang kwento, kahit basahin ho natin, ngayon kahit basahin na po natin, kung kahit basahin natin ang senaryo kung bakit nagkaroon ng EDSA People Revolution. Dahil noong mga panahon na nagkaroon ng People EDSA Revolution, lumabas ang milyon-milyong mga Pilipino, itinaya ang kanilang buhay na kahit binabala na sila sa mga tangkay ho mga ka-action, pero handa nilang ibuwis ang buhay makamit lang ang pagbabago at reforma ng mga bulok na sistema nung nagdaang administrasyon ho mga ka-action. Bakit ba sila bakit nagkakaroon ng EDSA Revolution o Revolution ho mga ka-action? Ito po yung dahil hindi na gusto ang pamumuno ng isang ng mga nasa gobyerno ho mga ka-action, di ba? Gusto na ng pagbabago ng ating mga kababayan. Pero ano po ang ginagawa ngayon? Tila medyo nakakalimutan na yata ang pinaglaban ng ating mga kababayan noong EDSA Revolution na gusto na magkaroon ng mapayapa at pagbabago at katahimikan at pag-unlad ng ating bansang sinilangan, di ba? Pero ngayon mukhang nauulit at nauulit lang dahil nga po sa mga iilan sa atin ng mga opisyal na mga nakapang-upo na parang wala na silang iniisip kung hindi ang kanilang mga sarili, at ito din po ang ating iilan sa ating mga kababayan ay pumipili po na hindi muna tinitingnan kung ano bang mga track record mayroon po ito. For short, parang bumoto lang ho sila dahil sa maganda ng mga salita. For short, bumoto sila dahil may kapalit na salapi. Pero ang salapi na ipinagpalit nila, na ibininta ang kanilang boto, ay pagtitiisin nila sa mahabang panahon sa loob ng 6 years. Diba? Masakit. Ngayon, yan ang isa sa mga problema kung bakit hindi mapuksa-buksa ang korupsyon at mga kung ano pa mga problema. Dahil nga po sa political dynasty. Dapat magkaroon po sana ng batas na bawal na ang political dynasty. Diba? Kasi yan ang masaklap eh. Yan ang isa sa mga nagpapahirap po talaga mga ka-action. Kasi sila na lang ang gustong mamuno. Yung mga tao na gustong mamuno na talagang sila ang may kapasidad, na may chance na malaking tulong o malaking ambag ang kanilang serbisyo na magiging isang opisyal ng gobyerno, wala na. Kasi nga, political dynasty. Diba? Kahit alam naman natin na hindi na sila mananalo, pero napapanalo pa rin sila dahil sa kapangyarihan ng pera. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning everyone. Beautiful.